Good evening po sa lahat, mga kapatid. Muli, kantahan po natin ang ating Panginoon. So tunay nga po, today is the day that the Lord has made. So we will rejoice and be glad in it. Oh, 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 oh. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting what you say. Today is the day. Oh, 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 oh. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day we have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, oh, oh. Today is the day. Oh, 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 oh. I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live for you. And I will stand upon your truth. And I will stand upon your truth. And all my days I live for you. And all my days I live for you. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today's the day, oh, oh, oh. Oh, today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, oh, oh. Today's the day. Oh, 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 oh. Ngayon po, let's come to worship our Lord. I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone.
You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are when I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause we are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Yes, you are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, it's love so undeniable. I can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me, deeper still as you call me, deeper still as you call me, deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. Yes, Lord. You are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Aming Diyos na banal, dakila sa lahat, maraming salamat Panginoon. Muli dinala niyo po kami sa aming online gathering, Lord God, sa gabing ito. Marami pong salamat sa presensya niyo po, Ama, at ang banal na Espiritu na patuloy, O Lord God, na binibigyan kami ng kauhawan at kagalakan, Lord God, sa aming mga pagtitipon, O Lord God. Marami pong salamat, Lord, at madakila ka sa aming kalagitnaan sa oras na ito. At patuloy, Panginoon, na kami ay dumudulog sa inyong harapan at nagpapakumbaba, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami, Father God, at pakalinisin, Lord, sa aming mga pagkakasala at mga kakulangan, Lord. At patuloy, Panginoon, na i-remind niyo po kami, Panginoon, that we confess our sins
sa inyo, Panginoon, at kayo, Lord God, ay laging handa na kami ay patawarin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabutihang loob ninyo sa buhay ng bawat isa na naririto, Lord God. At patuloy nga po na ilapit niyo po ang inyong puso sa amin, Panginoon, na kami ay maging karapat-dapat, Lord, sa aming paglapit sa oras na ito. At muli, Lord, ay we thank you for this opportunity to pray for one another, maging ang mga prayer requests, Lord God, ng aming mga kapatid, lalo na po si Sis Aline, Lord God, sa kanya pong health condition sa oras na ito. Kayo, Lord, ang higit na nakakaalam ng lahat na nangyayari sa kanyang katawan, simula ulo hanggang paa, Panginoon. Itinatalaga po namin, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula lamang sa inyo para po sa aming kapatid na si Sis Aline, Lord. Magkaroon ng smooth recovery, Lord God, ang kanya pong nakaraang surgery, at maging, oh Lord, maging normal na po yung mga result ng kanyang mga test, lalo na po yung CT scan na gagawin po sa kanya sa darating na Friday. At patuloy din po na wisdom, Lord God, ang igawad niyo po sa kanyang mga doktor. At patuloy, Panginoon, na samahan niyo po siya, i-comfort niyo po siya, Lord God, at bigyan ng kalakasan ng loob, ng isipan, maging ang kanyang mga family, Lord God, na hindi niya po kasama, O Lord, ay samahan niyo rin po at bigyan ng comfort and strength na patuloy na magtiwala lamang, Panginoon, sa kaparaanan ninyo. Salamat din po sa mga taong ginagamit ninyo na patuloy na tumutulong po sa aming kapatid na ito. Maraming din po salamat that we can pray for Ate Carla's health, Lord God, sa kanya pong discomfort na nararamdaman. Kayo rin po, Panginoon, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan, Lord. At anuman po yung mga treatment, Lord God, na kailangan niya pong pagdaanan, Lord, samahan niyo po sila ni Brother Bobit, Lord, at bigyan niyo rin po sila ng wisdom sa mga decisions, Panginoon, para po sa treatment, Lord God, na kakailanganin po nila mag-asawa, Lord God, maging sa kanilang financial provision, Lord, ay kayo rin po, Panginoon, ang aming pinagkakatiwalaan, Lord God, at maging ang mga doktor na gagamitin ninyo, Panginoon, sa pagtingin sa kanya, ay tulungan niyo rin po, Lord, na sa iayos, Lord God, anuman po itong mga nagiging sanhi ng discomfort po niya, Lord, at protect her, at patuloy, Lord, na may we witness your miraculous hands para po sa aming mga kapatid na may karamdaman, maging sa iba pa po na may karamdaman sa oras na ito. Hindi po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. We lift them up to you, Father God, yung mga nararamdaman po nila. It might be due to the weather changes, Panginoon, o mga allergies, Lord God. Maliit man o malaki, Lord God, yung mga karamdaman na ito, Lord God. Alam po namin wala pong imposible sa inyo, at nawa dinudulog din po namin, Lord God, sa kalooban at awa ninyo, Panginoon, na bigyan niyo rin po ng kalakasan yung aming mga kapatiran na napapagal, napapagod man po sila physically, mentally, or emotionally, Lord. Lahat po ito, Panginoon, alam po namin, mailalapit po namin ito lahat sa inyong paanan, O Lord God, anuman pong kapagalan at alalahanin, at maipagkakatiwala po namin, Panginoon, at kayo lamang, Panginoon, ang makakapagpagaan ng lahat ng ito sa aming mga dalahin, Lord God, dahil may pagkakatiwala po namin sa inyong makapangyarihang kamay, Lord. At anuman pa po, Panginoon, yung mga dalangin ng aming mga kapatid sa oras na ito, alam po namin, Lord God, the Holy Spirit is upon them, Lord, at patuloy na kumatag po sa bawat isa po sa amin sa oras na ito. At pinapanalangin po namin ang buong gawain na ito, Lord God, na kayo lamang ang madakila, kayo lamang ang maitaas. At lahat ito, Panginoon, ay dinadalangin namin na maingat, ang papurit pasasalamat sa tanging pangalan lamang ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Meron po ba tayong visitors tonight? Dahil kung wala po, magpapatuloy po tayo para sa ating bago po tayo magpatuloy sa ating testimonies. Kung walang bisita ngayon, we encourage everyone po na mag-invite para sa church celebration. At saka sa breakout room naman po, ay inaanyayahan din namin po ang bawat isa na wag po silang aalis. Okay po, napakahalaga po na magpanalanginan ang bawat isa.
At dadako na po tayo sa pagbabalik natin ng ating papurit pasasalamat sa ating Diyos sa pagpapala niya sa atin sa buong linggong ito at yung katapatan niya sa buhay ng bawat isa. Alam ko po, excited na po yung bawat isa dyan. Paki-unmute na po at meron po tayong 3 na mapalad ngayong gabi na maghahayag ng kabutihan ng ating Diyos. Please unmute lang po. Wala po ba? Lahat po tayo sigurado pinagpala yung hininga lamang natin sa bawat araw. Praise God. Ako na lang po dahil po naging kagawian na natin, yung presider ang mauuna bago po ang lahat. Papurit pasasalamat ko po sa ating Diyos na mapagkatiwalaan po muli na makatugon sa gawain ngayon at praise God po at hindi masama ang panahon dito sa atin at praying na hindi po siya mag-brown out. At dahil medyo kumukulog kanina, sabi ko, Lord, i-hold mo muna yan, mamaya mo na paulanin. Ayan. I praise God din po sa kalakasan ng katawan ng aking ina na patuloy na lumalaban sa battle niya sa kanyang karamdaman at I praise God kasi until now sa biyaya ng Lord, yung 8 months man siya na nakahiga is yung wala siyang pain is pinagpapasalamat namin at yung bawat gising niya is blessing talaga sa amin. And then I praise God din po sa pag-iingat ng Lord sa papa ko po dahil lagi po niyang binabantayan din po ang aking ina. Ayun po. Siguro meron na po diyang merong lakas ng loob na. Please unmute po. One, two, three. Wala ba si Shiba? Kasi birthday niya ngayon eh. Magtuturo na sana ako eh. Sino po? Wala bang balikbayan dyan? Balikbahay pala. Wala din? Dahil wala po ako na lang. Yan. Sige po. Ko po rin ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga ginagawa niya for the last few weeks. Lalo na po sa... Uy, sino yun? Ano pa mong gusto umabol? Yun nga po, lalo na yung sa BS Titus, nakakatuwa lang kasi parang 3rd time na po yata namin na nagpe-face to face. So nakakamiss yung dating setup. So ngayon sa awa ng Panginoon is unti-unti namin nagagawa, nagiging posible naman. Yun nga lang talagang after church, yan diretso sa BS. So wala muna mga lakad-lakad kundi focus sa BS. Nagpapasalamat ako sa Lord kasi nga nakaka-attend naman po lahat. So iba talaga yung kumbaga iba talaga yung interaction kapag magkakaharap kayo. Kumbaga parang walang mga lusot eh. Tsaka kumbaga parang basta iba-iba yung setup. So nakakatuwa lang yung ginagawa ng Lord. So nawa patuloy niya yung sustain. Tapos yun nga, naging plano ng BS Titus is parang nag-invite kami ng mga speaker for the new set ng lessons. Kasama na rin yung mga pastors at elders. Para sabi ko nga, para ma-meet niya naman, kumbaga para magkaroon tayo ng time personally sa kanila. And yun nga, nakakatuwa din at nawa ay patuloy na i-bless ng Lord yung bawat Bible study group ng FCC Dubai. And hopefully yung iba rin na hindi pa nakakapag face to face is one time makabalik din tayo sa ganong setup kasi talaga nakakamiss yung ganong setup natin. So yun lamang po, nagpapasalamat ako sa Lord, sa Diyos yung batas sa papuri. Praise God. Happy anniversary sa BS Titus at praise God sa patuloy na pagpapala. At please unmute po, sigurado po meron pa pong isa. Okay, unmute lang po. Ayan, kami po Ate She. Go! Ayun po, kasi birthday po ni Mama kahapon, papurit pasasalamat po sa panibagong buhay, sa kalakasan po na binibigay sa kanila araw-araw, pati po kay Papa ko po, na continue po yung kagalingan po niya at pagpapalakas po. Oh, guys. Thank you. Praise God, Jen, sa patuloy na kagalingan ng iyong papa at sa birthday ng iyong mama. Meron pa po bang hahabol bago po tayo magpatuloy? Habol po Sige ako. po.
Go. Papasalamat po ako sa Lord for another year sa amin po ng aking charming go. Salamat sa faithfulness at sa goodness ng Lord sa aming pamilya at patuloy yung pagpapala niya at saka yung gabay niya yung patuloy na nararanasan namin. Kaya binabalik lang namin mag-asawa yung pasasalamat at puri sa Lord. Yun lang po. Happy anniversary, Team Ocampo. God bless po sa inyong pagmamahalan. Praise God sa mga testimonies at katapatan ng Lord sa kabutihan sa bawat isa. At dadako naman po tayo sa ating corporate prayer. At inaanyayahan po ang bawat isa na pagkatapos ko mabasa yung mga prayer points, paki-unmute lang po at sama-sama tayong manalangin. Ang ating ipapanalangin po ngayong gabi ito, Unreached People Group, Prayer Focus from Boyi, Country India, Population 5,941,000, Language Hindi, Main Religion Hinduism, Evangelical Unknown. The Boyi also known as the Kewat hold many common position in the Indian society. While not from the highest cases, they can still own farmland, work in Hindu temples, and own businesses. Many Boyi own restaurants, fabric shops, and food stalls, while other work as teachers, craftsmen, or transportation professionals. Some have even become politicians. Many Boyi have an altar to Manasamata and images of other Hindu gods and goddesses in their home. Few have responded positively to the gospel. Let us pray po. Diyos ang makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling dumudulog sa iyong banal na presensya, Panginoon, at idinudulog po namin sa iyong kabanalan, sa iyong kapangyarihan, ang pagkilos mo, Panginoon, sa aming mga panalangin, Panginoon. Dingin mo po ito. At ang ipinapanalangin po namin, Lord God, ang Boyi, Lord God, sa bansang India, Lord God, at idinadalangin po namin ang iyong pagkilos sa oras na ito, sa bawat buhay na iyong tinawag, Lord God, upang ipahayag ang iyong mabuting balita sa bansang ito, Lord God. Lord, we pray that Christian living near the Boyi would have a good witness to their neighbors. Let us pray. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, dalangin po namin na maging buhay na patotoo ang buhay ng inyong mga anak. Loving Father, Lord, we lift up in prayer, Lord God. Makita nawa sa bawat Kristiyano na kanilang pamumuhay ang totoong bagong buhay sa pananampalataya sa ang Panginoong Jesus at maibahagi na po ang katotohanan at kapatan ang iyong pinipili at magpisa ng Panginoon at ikaw pong patuloy na kumilos, Lord God, at mahayag buhay ng bawat isa, Panginoon. Missionaries, Lord God, Giving testimony, Lord God, to share the gospel, Lord God. Lord God, have a personal relationship with you, Lord. Second, we pray that Boyi will be able to see the difference between true disciples of Christ and those who are only nominal Christians. Let us pray po. Nadalangin po namin, Ama, na makita na ng mga taga-Boyi, Lord God, ang kaibahan ng pamumuhay, ang totoong relasyon sa iyo, Diyos, at ang pagiging sapat na pagiging kasunod ng Jesus, namuhay ang kabatalan ng buhay na malayo, Lord God, at pagkawad mo, Lord God, at makita mo, Lord God, makita sa buhay ng tao, Experience, Lord God, see, Lord God, the real truth, at ang buhay ay ang sa kalooban mo, Lord God. Kaya yung mabuhay sa salamat continue to give them wisdom, Lord God, open their spiritual ears and eyes, Panginoon, at may gospel, Panginoon, your holy presence, Father. Pray that God will deliver families and communities within the Boyi people from fears that hinder them from embracing His blessing. Let us pray po. Pray for deliverance, Lord God, in these Boyi communities and families, Lord God. Pray, Lord God, tanggal yung fear, Lord God, peace, hindering them, Lord God, to come to know you, Lord God, and hindering Mahadlang, Lord God, ang blessings na ito sa bawat community, sa bawat blessings, Lord God, ang pagharian mo po ang bawat pamilya, ang bawat community, Lord God, at ikaw lang po mag-iwan ko, all the things, Lord God, meron sila, Panginoon, only coming from Lord God. Naranasan kanila, Lord.
Prayer focus first. Pray for missionaries that they will be filled with the power of the Holy Spirit so they courageously and boldly preach the gospel, especially in the areas where Christianity face intense persecution. Let us pray po. Puspusin mo po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo upang buong kapapatan at tapang buong kapahayagan Zone area ng execute kalikasan, Lord God, lalo na sa mga kung saan on mga even Kristiyano na galit na sa malayo, Lord God, and Safe, Lord, po, dahil patuloy na sa mag-ingat sa kanila Panginoon, sa kanilang kapatid sa iyo, O Diyos. Lord, we pray, Lord God, that Lord God, ang pray that you will pagkalingan, Lord encourage God, missionaries ikaw lang mo Lord, makapag-ingat their sa iyo, mga anak, missionaries, Lord Lord, God, na may tapat na empower pagsunod. them, Lord God, with the Holy Spirit alone, Lord God. Ikaw yung magiging source ng courage nila, Lord God, that they will continue to preach your word, Lord po namin na Lord God, yung sumasama sa kanila. be the source of their joy, Panginoon. Pray, Lord, Doing so, Lord God, at di sila mapagod, Panginoon, in reaching the people, Lord. Lord, nasa kanila, Lord, sa araw. Asa ng ganda. Pray for the people whom they minister, that the hearts of those who are resistant to the gospel be softened and become fertile soil for God's word to grow and bear fruit. Pray against any barrier that would keep them from following Jesus to be broken down by the power of the Holy Spirit. Let us pray. Lord Jesus Christ, Dalangin namin yung mga tao, Ama, na bahagi na naman yung kaligtasan. Lord God, Salita mo. Dalangin namin, Lord, na kayo, Lord, ang bibigay, Lord, kayong kikilos, Ama, Lord, sa on that no oras. one and nothing can snatch Dalangin us away namin from na you, Lord God. mga tao na to, Lord, ay pray mo, Lord, Na na yung salita mo, Panginoon, pagkahari at hear, ang Lord, sa kanilang mga Banal na puso, Espiritu Ama, Santo at at ang may open, Lord, voice ang ng Panginoon na Power, ready Lord, na mag-lead, ng Panginoon. Yung joy, opportunity, Lord, ng ay maging kaligtasan. ready Sa ganun, Lord, sila on gagamitin mo, Ama, for harvest, bilang mga and instrumento, Ama, ready ng to mouthpiece mo, Lord. Panginoon, Hindi kanilang magsalo na kung yung saan, Lord, Lord ay God, you know your word, Panginoon, Alam din and namin, eventually Lord, na inuwang barrier, bear fruit, Lord, whether witnesses, and government man yan, whether as principalities, yung Lord, system, Lord, ng yun mundo. pa lamang, Kami naman, Panginoon, na ikaw we ang bibigay ng tulong naman, Lord, please ganun po yan, name, Ama. Panginoon, Ang iyong galing mo, salita, Lord, ang siyang are your Lord God, sa that they will keep, lahatid ng that mga would keep them, kaligtasan sa Lord mga God, from tao. following you and from knowing Malayo you, pa, Lord Lord God. God, Lahat ng mga bandages, Panginoon, sa na napasa, Lord God, from paghahayag generation ng to salita, generation, Lord God. marinig, In your Lord, mighty name, yung Lord salita. God, in the power of your Holy Spirit, Lord God, ay mawala. Let us pray for those who minister in places and countries where persecution is prevalent. God's protection be upon them. Pray also against any sickness, injury, or threats that they may face as they do His work in the mission field. Let us pray. O Diyos, ikaw po Patuloy patuloy namin na na mag-ingat sa sa inyo mga yung anak, mga Lord God, na Those area, mga Lord God, sa kapatid, mga Lord, na may mga persecution, Lord God, na patuloy na mag-ingat sa lahat at also, lugar. Lord God, ang Wala na persecution, Lord magbabago sa iyo, God, O bali Diyos. mapahirap, Ilayo Lord, mo sa anumang kayo, Lord, kabahaman, ang ibigay sa kanila, Lord, kalakasan, karamdaman, your wisdom, Lord, protection, Lord God, paano, Lord, ang love, mga Lord God, Lord, ay God's lalaganap, pagsunod at Ama, pagtupad nila sa knowledge, mga Lord God, bansa, from Lord, upon them, lugar kung saan, Lord, lamang po, O Diyos, ang may for kapangyarihan any sa laganap ang sickness and disease, persecution when it any comes, injuries, Lord, Lord God. sa pananampalataya. tama na ang Nasa balay ng mga nangyari sila, Bahagi ng kabalin sila nasa mission field sila, Lord kailang God. hanapin at masuntungan sa mga kapatid natin, Ama, yan lamang na masasupang patuloy, Lord Ama, God na na may isang mamayag Diyos pa, na Lord, talaga nag-iingat Lord God na lalabas sa Lord God, Lord God as your church, Lord, as sa one body, as pagsama one mo Lord family, Lord, we pray, Lord, that you we pray continue Lord in Jesus and name. Lord, right now. We pray for missionaries that they would set aside a time each day to commune with the Lord through prayer and reading His Word. Despite their busy schedules, may they never forget to pursue deeper and more intimate relationship with Jesus while on the field. Let us pray.
Dalangin ko Ama, Sometimes, Father, palating yung busy Lord, keeps us, Lord God, away from you, Lord God. Lord God, remind us, Panginoon, remind us, Lord God, na yung mga ginagamit mo, Panginoon, para sa at panalangin sa mga tao, o sa pagpapalagan yung mga salita mo. every Lord, lubusan yung buong puso niya, Lord, sa Yes, Panginoon, wala Lord, yung that tanging Lord, we cannot pour out, Lord God, from our empty vessel. gamit sa ilang We lugar. first, Panginoon, may we commune first, Lord God, Salamat everyday intimate prayer, Panginoon. Lord God. At dalangin ko po, We Ama, must na prioritize, sa Lord iyong God, presensya and to na ang pursue, Lord God, a deeper and more intimate sa iyo, O relationship with Diyos. you, Lord Ikaw God. po ang patuloy na Most maghari. especially, Lord God, hindi lang sa field, Lord God, pati even in the closed door, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Makapangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, maraming salamat sa pagdinig ng aming sama-samang pananalangin para sa mga unreached people group Pramboy sa bansang India at para sa lahat ng iyong mga tinawag ng mga missionaries. Sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito at mapangyari ayon sa iyong kalooban. Ito po ay ipinapanalangin namin tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. A scripture reading from Psalm chapter 23 verse 1. The Lord is my rock, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Praise be to God for reading of His word. Let all welcome our dear Elder Len. Yan, good evening po muli. Mga kapatid, share ko lang po yung aking screen. Okay. Okay po. Ayan. So, good evening po muli, brothers and sisters in Christ. And another opportunity po muli para maghayag po ng salita ng Panginoon sa gabing ito. And nakikita nyo naman po yung ating title sa screen, Who to Follow. So, Psalm 23 verse 1. Napakahaba po nung ating verse. So, hopefully memorize ng lahat yung ano na yan after this message, kabisado ng lahat pag tinanong ano yung Psalm 23:1. So sabi nga ng title o ang tanong, who among us have several social media account? For sure kahit ako hindi lang isa ang social media account ko. So for sure most of us makaka-relate dun sa word na follow. And most of the time people ask ilan na yung ano natin, followers natin, di ba? Kasi yun naman lagi ang tinitingnan natin, naku, may bago akong followers, ganyan. Or talagang parang basihan sa social media, yung kung gaano kadami na yung followers natin sa mga accounts natin. And kasi nga, di ba, yung social media nag-build up din ng I mentality. Ano ba yung I mentality? Na usually yung mga tao, pag gumawa sila ng account, gusto nila, ipa-follow sila. Syempre, para makita yung ano yung mga activities natin, ano yung mga ginagawa natin, pwedeng yung mga food, yung mga interest natin, share natin yung ating mga thoughts, or even yung devotions or scriptures na gusto natin i-share sa social media, nandoon. So that yung ating family and friends will be updated yung mga sa mga ano natin, activities natin. And for those naman sa mga naka-public account, it may be useful for us to share things na we want to share in public na makikita din ng mga tao na with the same interest or same passion natin in life. But tonight, hindi yung followers ang ang pag-uusapan natin. Ang tatanungin ko sa inyo ngayon, sino yung mga tao naman or personalities na fina-follow ninyo sa inyong mga social media accounts? So the world teaches us to be I-centered nga. We want to follow most of the time persons that are yung I, interesting, second, influential, and then international. So obviously, these people we follow has all this. And so, nag-check po ako sa internet. Ayan. Ayaw malipat. Ayan. Ayan yung na-search ko sa internet kung sino yung yung top sa na
na nasa social media ngayon, sino yung most followed personality? So dito sa screen makita natin si Cristiano Ronaldo. So kilala naman natin siguro siya na halos lahat tayo kilala natin siya as an athlete. And so yun nga, famous endorser na rin siya ng various products and services because of his interest, influence, and international following. Hindi lang sa country niya, kundi sa buong mundo. So now, I can ask you personally, sino yung mga fina-follow natin mga kapatid? Are they worthy to be followed? Like the Good Shepherd na pag-aaralan po natin sa gabing ito. So, bago ang lahat, ayan, magte-testimony muna ako intro, kaya hindi ako nakisali sa testimony kanina. So, quick testimony. I want to praise God for allowing us to study this psalm tonight. So, September 4, nag-message sa akin si Sis Agnes na yun nga, reminder dun sa speaking assignment ko tonight. And yun, after an hour lang, nag-reply na agad ako na Psalm 23:1 yung aking scripture para masigurado ko na nakalock na sa mind and heart ko na ito na nga yung message na i-share ng Lord sa atin sa gabing ito. And this is the product of my basic and advanced theology class. So, and I would be honored to share it first dito sa ating midweek worship and prayer night. As the Lord put it in my heart, na this psalm became my life verse and na rin, yung kabuoang Psalm 23 na rin as a chapter. And I even memorize it para talaga maunawaan ko siya na hindi ko lang siya minemorize out of mind pero by heart. And actually, na-inspire ako mag-memorize noon pa before pandemic. Pero nung nagka-pandemic na, parang nagkaroon ako ng memory gap. But the Lord reminded me not to give up to memorize His word, especially Psalm 23. So, yun yung aking kaagapay from after, etong simula nung tapos na yung pandemic. So, alam nyo naman yung pinagdaanan ko after pandemic. So, etong Psalm 23 talaga yung binigay sa akin ng Lord na panghawakan ko sa journey na ito. So, it is even on my phone screen background. So, minsan yung iba makita yon sa office, ma-encourage sila, yung iba natatawa. Pero I'm not bothered kasi alam ko naman na yung yung Word of God will speak to anyone and the Word of God is powerful. And studying further about the Word of God gives us more understanding, although it has matching challenges too. Siyempre kasama yung doon, yung pag nauunawaan mo na ang salita ng Lord, natetest na rin yung ating pagsunod sa Kanya. So how far we can go to obey and follow His commands. Kaya mga kapatid, don't lose heart. If we are facing challenges to follow God's word or commands, it means we are in the process of learning. Once we are able to follow it, it means we learned it. Tulad nga nung reminder sa atin ni Pastor Lito Sampan during our leadership training, sabi doon, we have not learned until we apply it. So ito, yung kung ano man yung mga natututunan natin sa mga trainings at sa salita ng Panginoon ay kung ina-apply natin is we are in the process of learning it. Kaya importante po sa lahat ng pag-aaralan natin ay once magkaroon tayo ng understanding sa salita ng Diyos at mai-apply natin ito sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos, we can truly say that we learned it sa tulong at grasya ng ating Panginoon at ng Banal na Espiritu. Kaya naman, I'm privileged to share with you kung ano yung tinuro ng Lord sa akin at sama-sama natin itong matutunan sa gabing ito. So the Word of God is our compass. So isa rin siyang map at anchor in our relationship with God. Without it, we will be lost. Kaya napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya naman, we are blessed to have BS Care Groups. Yan, lagi nating naririnig sa ating mga pastors, yung pag-attend natin sa BS Care Groups, yung ating weekly worship celebrations ng Wednesday and Saturdays, and yung mga free trainings. So, nasa atin na lamang mga kapatid kung tayo ay magre-respond. So, patuloy
na pag-aaral natin at para tayo ay lumago sa ating relasyon sa ating Panginoon at magamit din natin ito sa paglilingkod sa Kanya at sa Kanyang mga anak din. And yung ating pag-aaralan sa gabing ito, this entire chapter of Psalm 23 is God's reminder for us who to follow in this world. Kasi di ba yung mundong ito minsan world of confusion. Yung confusion, di ba nabanggit din ni Pastor Edman last Saturday about Habakkuk. At ito rin yung maisip natin na yung mundong ginagalawan natin might be world of vanity. Lalo na sa social media, very evident yan na pinopromote and promoting consumerism, addiction, self-love, and para na ba tayong nasa Barbie land na rin na due to social media influences and marketing campaigns. So yun yung mga nakabalot sa yung information technology ngayon, na yun yung usually na nakikita natin. So kaya naman na ito yung reminder sa atin ng Panginoon. Sino ba talaga yung fina-follow natin? Kaya naman, simulan po natin ang ating pag-aaral looking at the book of Psalm. So, sino ba ang mga nagsulat ng Psalm? Sa dami ng book na nakapaloob, sa dami ng Psalms, ang dami rin palang author. So, isa dyan si David, si Asaph, the sons of Korah, Solomon, Heman, Ethan, Moses, and some unknown authors. So, yung audience or yung recipients ng Psalms is God's people o mga believers, kagaya natin. And nasulat ito between the time of Moses and the time following the Babylonian exile. At yung theme ng Book of Psalms contains ancient Israel's favorite hymns and prayers which were used in their worship of the Lord, the great King. So, makita natin na hindi lang pala siya mga awit, kundi mga panalangin din ang laman ng Book of Psalms. Ayan. So, the Book of Psalms is the longest book. So, kung meron kayong mga hawak na Bible ngayon, makikita ninyo kung gaano kakapal yung part ng Book of Psalms sa ating Bible. At yan din daw yung easiest. Paano easiest? Easiest to find kasi pag buklat mo, Psalms agad. And it is composed of 150 Psalms. And it is divided into 5 books. So, yan po yung ating Book of Psalms. So, looking at the passage naman po. So, it is a confession. Makikita natin dito that parang alaala ni David sa kanyang pagkabata o pagiging shepherd. So, sa Psalm 23, it is a confession of trust in Yahweh. It was written by King David during the time he remembers the goodness of the Lord. As we all know, King David was a shepherd when he was a young boy. Makikita natin na kahit king na si King David at that time of writing, he still remembers his former job. So gano'n na lang yung kanyang humility and gratitude sa ating Panginoon kahit na nasa na siya palace and siya na yung naghahari doon sa kingdom, ay naalala niya pa rin talaga yung kanyang buhay bilang shepherd. So David definitely could identify what a shepherd is. It is a metaphor or patalinhagang inihalin tulad ni King David ang Diyos sa isang pastol. And he described the Lord God Almighty as a shepherd whom he can entrust his life. We all know that the shepherd takes care of the flock. So, alam niyo po ba, trivia mga kapatid, alam niyo po ba na yung mga sheep ay walang sense of direction? And so the role of the shepherd is very important as the sheep only follow its voice for direction, protection, and provision. Dahil kung hindi, ay siguradong mahihiwalay sila sa flock and it will get lost and be in danger and worse ay maging meal of the day pa siya ng mga predators or yung iba naman mahuhulog sa mga cliffs. And ayun, so ayan, sorry. So because they follow
yun nga, yung parang mahulog sila sa mga bangin kasi they just follow whoever leads them. So the Bible compares people to sheep, and we are like sheep in this passage, and Jesus is our shepherd. We can discuss a lot about the characteristics ng isang sheep or tupa, and for sure we can relate to it. But tonight, ang focus po ng ating pag-aaral ay tungkol po sa ating shepherd, our shepherd Jesus. Kaya it is so important for us to understand fully nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Di ba nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang ating personal Lord and Savior, may kalaki po ito na pagpapasakop sa Kanya. May kasamang pagsunod sa Kanya tulad ng mga tupa na sumusunod sa kanilang pastol. Sino ba talaga ang ating sinusundan? Atin po yung kikilalanin ng mas malalim at makilala po natin ngayong gabi ang ating mabuting pastol. So before that, may I invite you for a short prayer. Our dear and Heavenly Father, thank you very much for tonight, Lord. We ask for your guidance and the Holy Spirit to teach us tonight. Cleanse us, O Lord, and forgive us of our sins, and open our spiritual ears and to hear the message that you want us to learn tonight. May we be able to learn how David joyfully followed you as his shepherd by knowing you more and more. May we understand that we can only follow you with the example of our Lord Jesus Christ, with the help of the Holy Spirit. All this we pray in the name of Jesus. Amen. Ayan. So together, brothers and sisters, may God, Holy Spirit, reveal to us the God whom David worshipped and followed is the same God that we all worship and follow today. So dadako na po tayo sa ating key verse, Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Sa King James po, ang sabi po ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. So we will learn the 3 characteristics of the shepherd that David followed. So first, the shepherd satisfies. Makikita po natin sa verses 1 to 3, ang shepherd po pala ay mula sa Hebrew word which is ra'a. So meaning ng ra'a describes one who tends, leads, feeds, and protects. So David is professing his joyful trust in the Lord, kaya nasabi ni David na the Lord is my shepherd, I lack nothing. Ano bang ibig sabihin ng I lack nothing? Di ba walang kulang, kumpleto, wala na siyang gugustuhin pang iba. Kaya yun yung pagkakasalin sa King James, I shall not want. Kaya yung praises ni David ay full of satisfaction. Verses 2 and 3 confirms it. Sabi po dito, he makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for his name's sake. So yung green pastures, quiet waters, and right paths are what the shepherd provides to the sheep. So kompletong provision, may food, may drinks, accommodation, pati direction. Kumbaga may peace of being restored. Alam din ni David yung kalagayan ng kanyang puso at that time. Kaya alam niya na ang Panginoon as his shepherd can only give him peace as the Lord restores his soul. So kaya naman for sure satisfied ang sheep sa kanyang shepherd dahil busog na busog ang sheep sa provision ng ating Panginoon. Sabi sa verses, lie down in green pastures, quiet waters. Ibig sabihin po nito ay may kapahingahan and contentment kung saan dinala ng shepherd ang kanyang mga tupa. Ganon din ba tayo? Nararanasan natin ang refreshment and contentment kapag tayo sumusunod sa ating mabuting pastol. Kaya kapag higit nating makikilala ang Panginoong Hesus na ating pastol, definitely you'll experience that the great shepherd satisfies. So next po, the shepherd sacrifices.
Sabi sa verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ano pong ibig sabihin ng darkest valley? In King James, it says, valley of the shadow of death. These are circumstances of greatest peril, situations that would endanger the ship. Ito yung mga sitwasyon na halos ikamamatay ng isang tupa. Sa sitwasyon na ito, sinulat ni David ito, nagbibigay siya ng papuri with joy sa Panginoon, pero yung sitwasyon ni David nung sinusulat niya ito, he's in danger kasi hinahabol siya at may papatay sa kanya. At worse, yung gustong magplanong pumatay sa kanya is anak niya pa. So, talagang darkest, masasabi nating darkest valley ito for David. And so, with the ship, pag pumasok ang ship sa isang dark valley, the ship is helpless and weak. Kasi sumusunod nga lang siya sa voice ng shepherd. Kung wala siyang shepherd, for sure, hindi na niya alam paano lalabas dun sa valley na yon. Pero anong sabi ng Psalm? I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Hindi siya matatakot dahil kasama niya ang kanyang pastol na may hawak na ayan yung sa picture, rod and staff. Yung rod and staff, sa Tagalog pala, yung rod ay pamalo and then yung staff is tungkod. So yung rod, yung mas maliit po na, ayan, club-like device, at yung staff, yung may parang hook na mas thinner, yan yung ginagamit ng shepherd na usually nakikita natin na sa mga pictures. And so yung rod, instrument of authority daw po ito for counting, guiding, rescuing, and protecting the ship. While yung tungkod o yung staff, instrument of support. Support ng shepherd while walking, at ginagamit niya rin ito pang-hook sa ulo or sa legs ng sheep kung nalilihis sila ng landas kasi mahaba yung staff. So hahatakin niya yung sheep para mabalik siya sa pila ng flock. And magagamit din siya pang hook din kung mahuhulog sa cliff yung sheep. So minsan panlaban din ng shepherd yung kanyang tungkod sa mga predators. So makikita po natin na equip ang shepherd to protect their sheep laban sa mga predators along the way. The shepherd even sacrifices himself for the life of the sheep. Mababasa po natin yan sa John 10:11. Sabi po doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kaya naman, kumpleto ang sandata ng ating shepherd who sacrifices his time, energy, and effort, and even his life, ibibigay niya sa kanyang tupa. Ganon yung ating shepherd para lang i-protect and i-guide niya ang kanyang flock. So, dalawa ng karakteristik ng shepherd yung ating nakita sa Psalm 23. Yung una, the shepherd satisfies, and then ito pong pangalawa is the shepherd sacrifices. And the third, but not the least, the shepherd secures. So, basahin po natin sa verses 5 to 6. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So the shepherd secures. Ayan. Where the sheep can even eat in the presence of the enemy. Na-imagine mo ba yun, kakain ka sa harapan ng ng enemy mo, kung yun yung enemy mo, kinakatakutan mo, or may may ibang pakiramdam kapag di ba may enemy. Pero paano ka makakakain pa in front? Parang ganun yung yung metaphor. Pero sabi dito, ganun din yung yung nire-remind sa atin ng Panginoon na hindi tayo kailangan mag-worry kung ang Panginoon ang ating shepherd. We can still be joyful despite of the season we are in. Gaya nga nang naituro sa atin ang salita ng Panginoon sa Book of Habakkuk last Saturday, kahit wala tayong makitang bunga sa puno ng fig tree or walang grapes sa mga vines, kahit wala na ang kabuhayan nila Habakkuk, ano yung sabi ni Habakkuk doon sa
sa salita ng Panginoon. I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Ganon tayo ka-secure dapat sa Diyos na ating kinikilala at patuloy na kinikilala pa. So tandaan po natin na ang enemy na tinutukoy po dito is the one who wanted to snatch us away from God. Hindi yung katabi mo o yung kapitbahay natin. The enemy is bigger than us, pero our God is bigger than our enemy. How about the anointing of oil naman po in the protection? Makita natin sa picture, ito yung shepherd na nilalagyan ng oil yung kanyang sheep. Kasi yung oil serves as a protection sa mga against parasites. Kasi yung ilong ng sheep usually daw merong mga insects na pumapasok at nagle-lay ng mga eggs at eventually nagiging worms. So parang doon na sila namamahay. And nagiging sanhi yun ng pagkakasakit and pwedeng masawi din yung sheep out of that. So kung tayo ay anointed with the shepherd's oil, gaya ng sheep sa picture, walang kahit anong peste ang pwedeng magdwell sa buhay natin. Once we claim that Jesus is our shepherd. At magdudulot ito ng pagpapalang umaapaw gaya ng nabanggit sa text, my cup overflows. Kaya naman tunay na magiging secure tayo with His anointing oil and overflowing grace and blessings. We can securely claim the promise in verse 6. For the shepherd's sheep who follows his voice, surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So the house of the Lord mentioned here is being with God in eternity. So hindi ito physical house, but it is the eternal presence of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ito yung nilolong nating lahat. Ito yung tinatanong sa atin madalas sa diagnosis. So alam na ba natin? So yun yung ina-expect ng Lord sa atin na once we know that He is our shepherd, we long to dwell in His house forever. So conclusion na po tayo, praise the Lord. Indeed, our Lord is our shepherd. We lack nothing. So, ayan. So the shepherd that David trusted is still the same shepherd we know today. So the shepherd satisfies, the shepherd sacrifices, and the shepherd secures. So what are the lessons we learned, mga kapatid? That God is unchanging, He satisfies, He provides peace, joy, and rest despite ng mga storms, despite of the trials and challenges ng ating buhay. So God is faithful, trustworthy, and we should keep following Him as we keep our hope in His promise, stated in the last verse nga na binasa natin kanina. So now we will understand how to live like a sheep who follows a shepherd like our God. He satisfied, therefore we are contented. So the sheep is contented. So when we know that the shepherd sacrifices, the sheep is covered. And also the shepherd secures, therefore the sheep is confident. So may we be able to live with this message as we know who we truly follow. We will never be shaken in this lifetime as the one who promised is faithful. So reminder, so listen mga kapatid, only those who believe and accepted the truth that the Lord Jesus Christ is our Lord and Savior, as we understand the gospel that He was born, He lived, and He was crucified and died on the cross, and He was raised from the dead, and now seated at the right hand of the Father in heaven. So we as believers of the gospel, we can claim that the Lord is our shepherd, dahil the Lord can only be a shepherd to His sheep, a sheep who listens and follow His voice, which is the word of God. So kaya napakahalaga ng ating pag-cling sa salita ng Panginoon, kung bakit araw-araw parang or every time na lang naririnig natin na magbasa tayo ng salita ng Panginoon.
And so for the application and challenge po natin, so alam na po ba natin kung sino yung dapat nating i-follow, who to follow? So we know who, the Lord, who is our shepherd. The more na kinikilala natin ang ating Panginoon, ay the more naman na matututunan natin kung paano siya sundan. So, what to follow? Ang tanong, the shepherd's voice, syempre. At maririnig lang natin ang voice ng ating shepherd through the word of God. Kaya naman, tunay na nakakapagpalakas po ng spirit natin kung tayo nagbababad sa salita ng ating Panginoon. And paano naman po tayo mag-follow? With the help of the Holy Spirit, we can gain wisdom once we ask. Kasi yun naman ang gusto rin ng ating Panginoon. We ask for something na makakapagpalapit sa Kanya. So, gladly, of course, ibibigay ng Panginoong Hesus yung wisdom sa atin once we ask for things that is related to Him and according to His will. So, and by reading and meditating the Word of God day and night. So, napakahalaga po nito, mga kapatid. And it gives us light to our feet. Sabi nga sa salita ng Panginoon, yung salita ng Panginoon is like a lamp to our feet kung saan tayo dapat pumunta. And it gives us discernment then to understand God's leading and His way of protection. So, mauunawaan natin masigit yung mga nangyayari sa paligid natin. Hindi man natin naunawaan, hindi man laging masaya or maganda ang nangyayari, pero nauunawaan natin na ang lahat ng ito ay kaparaanan ng Panginoon for either para i-direct niya tayo sa something na kalooban niya or protection niya sa atin. And for our challenge, ayun po, challenge ko lang sa inyo kung gusto nyo i-memorize ang Psalm 23 for a week. Dahil may 6 lang naman siya verses. So, in a week, kaya nyo mag-memorize ng isang verse or any other Bible scripture that the Holy Spirit is prompting you tonight. And also, you may discuss it in the breakout room so that you can have an accountability partner in this assignment. So, before we end, let us reflect on the word of the Lord in a short silence. Can I ask you to close your eyes and think of the Lord our God? How's our relationship with Him? Are we truly following Him first before anyone else? If not yet, this is the time for us to recommit ourselves to love Him with obedience, with all our heart, mind, and strength. Let us pray. Heavenly Father, may we be able to follow all your commands with the strength we get from you alone. Forgive us for the sins we committed against you and for the things we failed to do. Cleanse us, O Lord, search our hearts and minds for us to be able to follow you completely. God, Holy Spirit, allow us to have a teachable heart for us to be fruitful in you. Please continue to protect us from the works of the enemy in diverting our minds into the world instead of your word. May you empower us to walk like Jesus every single day to give you all the glory you deserve. We love you, Lord. Amen. So praise the Lord, our Shepherd King. Salamat po, Elder Len, sa mensahe sa gabi na ito. Tayo pong lahat ay magwakas ng panalangin. Samahan niyo po ako muli. Bumalik po tayo sa presensya ng Panginoon. Aming Diyos, maraming pong salamat. Tunay na napakabuti mo, Lord. Tunay, Lord, napakasarap na magbabad, Lord, sa presensya mo. Magbabad, Lord, sa salita mo, Ama. Pagyamanin ito, Lord, at talagang lakaran ito, Ama. Salamat, Lord, dahil sa experience, Lord, ng aming kapatid, Lord, itong salita mo, Lord, ay tunay, Lord, na nagliwanag, Lord, nakita, Ama. At kami, Lord, ay pinagpala, Lord, at the challenge and at the same time, Lord, na encourage. Salamat, Lord, dahil ikaw, Lord, ang aming mabuting pastor, Lord, na kung saan, Lord, ando dun, Lord, na yung satisfaction, Lord, kung saan, Lord, makakapagpahinga kami, marirefresh kami, Lord, at tanging sa iyo lang yon matatagpuan, Ama.
At wala, Lord, hindi namin, Lord, makikita, Ama, dito sa may lupa. Salamat, Lord, dahil ikaw, Lord, yung laging naririyan, Lord, to sacrifice, Lord, for us. You always protect us, Lord. You always guide us, Lord. At higit sa lahat, Lord, you are our constant companion, Ama. Hindi kami, Lord, nag-iisa, Lord. Kasama ka namin. And Lord, thank you for always securing us. Salamat, Lord, sa loving kindness. Thank you, Lord, for your hesed, Lord, na kung saan yung pagmamahal na ito, Lord, hindi lang dito, Ama, kundi hanggang doon, Ama, sa inyo, Ama, dyan sa presensya mo, Ama. At maaaring, Lord, hindi pa man kami, Lord, naririyan, Lord, ramdam namin, Lord, yung pagmamahal mo sa pamamagitan, Lord, ng pag-enable mo sa amin, pagbibigay mo sa amin, Lord, ng guidance, Lord. Salamat sa Banal na Espiritu. And every time, Lord, na kami po ay lalapit sa inyo, tunay, Lord, ando doon, Lord, yung kapahingahan, kalakasan naman. Lord, tunay nga, saan pa ba kami, Lord? Sino pa ba, Lord? Ano pa ba, Lord, yung pipiliin namin? Tanging, Lord, nasa inyo lang, Ama. At kayo lang, Lord, ang makakatulong sa amin. Marami pong salamat maging sa pagtataas po ng aming mga kamay sa gabi na ito, Lord. Tanda po, Lord, ng aming pagsuko sa inyo, Lord. Hayaan niyo po, Lord, ang inyong mapagpala, Lord, ang inyong kapayapaan, Lord, ang inyong pag-ibig, Lord, ang laging managana, Lord, sa buhay ng bawat isa. Nawa, mga kapatid, ang pagpapala ng ating mabuting Ama, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at walang hanggang kapayapaan at gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumaatin lahat. Amen. Magandang gabi po. Palakpakan natin ang Panginoon at magpala na yan po tayo. Huwag po tayong aalis muna. And God bless po sa bawat isa.